Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay August 15, 2025. So, Friday na naman at bumawi ng konti. Pagdating ng pre-close, yung market natin biglang nag-spike dahil kay Bloomberry. Umakyat bigla eh. So, tingnan natin ha. Pero net foreign sell yung ano eh, yung galaw niya. So anyway, kahit pa paano, maganda yung galaw niya sa 6,315.93. Meron tayong 0.38% na gain pero parang block nga yung ano yung 1 billion na pumasok dito sa market natin kasi ngayong Friday ayan naglabasan din yung kalahati nasa negative 514.8 million. Net foreign sell nga lang tayo. So anyway, parang mas marami nga yata yung nagberde na blue chips pero hindi naman ganun kalaki yung mga galawan. Maliban kay Bloom kasi part pa rin naman kasi siya ng blue chip as of now, diba? So sa August 18 pa, sa Monday pa natin mararamdaman yung pasok ni Plus. So sa global market, sideways yung galawan nila kagabi. Tapos parang sideways ulit yung nakita natin na futures naman sa kanila. Tapos sa Bitcoin, sa mga cryptos natin, pa-pullback naman. So nagpo-pullback siya. Puro profit taking yung nakita natin sa cryptos. Okay, so balik tayo dito sa index sa PSE market natin. So yung mag-trending, nauna nga po si Plus sa listahan ulit natin kasi nag-spike or rather nag-bounce naman. So after ng malakas na drop kahapon, ayan, bumawi siya ng konti, 8.11%. So kailan net foreign sell 208.78 million. So announcement na ng blue chips, hindi natin nakita yung rally ng stock natin na to kasi papasok sa blue chips to. Bagkos umakyat nga si Bloomberry pa, di ba, sa last minute natin. So anyway, by next week baka si Bloom hindi rin niya masustain yung ano yung gap up na yon. Kasi sa pre-close lang nangyari yung ano pinaka-gap up natin. So anyway, tingnan na lang natin by Monday kung ano pwede mangyari kay Plus kung yun nga magiging official na siya na part ng blue chip. Tapos si Bloomberry pinitik kanina, so nag-up siya ng 9.09%. Pero baka hindi rin niya masustain to. Kung nag-TP kanina, yon pwede yon. So meron siyang 33.6 million net foreign sell. Si SUP, nag-breakout na to. So natuloy na yung breakout natin sa kanya. Parang Apollo din yung style na ito eh. So meron siyang 4.65% na gain and meron siyang 6.32 million net foreign buy. Tapos, sinama natin, nandito si San Miguel Corporation. Ito na yata yung pinakagrabe na RSI ng blue chip. Kasi nakita ko kanina, nag-below RSI 3 pa si San Miguel Corporation. Matakaid mo, no? Tapos, titignan ko yung earnings niya. Okay naman. Wala naman siyang problema. Pero, binibenta siya ng binibenta. So, meron siyang drop ngayon. Ewan ko kung opportunity yun. Kasi RSI 3 ba naman eh. Tapos, okay naman yung funda. So, negative 7.11%. Sumalo ka ba kanina? So, negative 14.9 million net foreign sell. And then si OGP, so pakonti-konti yung galaw, pero hindi trending. 0.31%, wala na siya dito eh. So converge na yung pumalit. So meron siyang 753.57K net foreign sell. And then si Now, silipin natin. Ayan, si Now nasa trending, negative 8.08%. Ayan, so meron palang hinahype na mga balita kay Now natin. So yung parang ito yung pag-join niya yata doon sa Tata Group. Ayan. Pero anyway, tingnan natin. So 59.7K net foreign buy. Okay? So yun po yung ating trend stocks. Disclaimer pa rin. Yung ating review is for educational purposes lamang po. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron pong risk na involved sa market. So due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo na lang po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para updated ka sa reviews natin or kung gusto mo join ka dito sa mga kasama natin dito sa ating trading community. Okay? So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po. So gawa ulit tayo ng video over the weekends. Tingnan natin kung anong topic natin. And maraming salamat doon sa usual viewers. Mga kapatid reviews, wala pa rin yung IPO natin na bago. Profit or loss, mga sample trades sa market, indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management natin, and
PSC stock market studies, mga basic learnings. Ayan. So aral na lang po tayo kasi nga bakasyon na naman. Okay? And then follow po ako dito sa ating Palabi Trader. Crypto ko to para sa mga play to earn games, cryptos. Ayan, di pa natin marap to. Ayan, tignan na lang natin kapag nagkaroon tayo ng time. And then social media, Facebook account na Palabi Trader para updated ka sa mga posts natin or dito sa Facebook page. Pwede pick yung mga articles natin sa local market. And ayun, nakalimutan kong ano yung summary ng market yan. Mag-post lang ako ha. Andito kasi yung mga pag-uusapan natin. Ayan, Enrique Rason. Sino pa? Ayan, tignan natin yung mga yan. Sina PHR. Congratulations, SBS. Okay, anniversary pala. O si BBM, said the Philippines eyeing to expand trade with South Korea. Okay? So, yun yung mga balita. So, tignan natin dito sa pinaka-summary muna. Kalalabas lang niya. Okay, so not so good. Mukhang trap nga yung bull trap. Yung 1 billion na nakita natin kasi another or merong kasunod na net foreign sale na malaki. 514.88 million. Okay, so panalo si Industrial 1.01% and laglag yung ating mining negative 0.63%. Okay, so para sideways nga lang yung overall picture. Ayan, mas marami yung blue chips na gumalaw. So ang pinaka-tinamaan ngayon, San Miguel Corporation, negative 7.11%. Hindi ko rin po alam bakit. Hinahanap ko kanina eh. So tignan ko, pwedeng bumili kaya kay San Miguel kanina. So negative 7.11% kasi wala naman tayong dahilan. Aboitiz Equity Ventures, negative 3.41%. AGI, negative 3.33%. And ASEN, negative 2.13%. Ayan, nag-ano na pala, nag-stop na si Converge. Ayan. So anyway, nanguna sa listahan natin sa blue chip si Bloomberry. So yung pamamaalam niya sa blue chip, nag-spike. Meralco 3.7%, URC 2.22%, LTG 1.8% and Monde 1.4%. CGGS is 1.22%. Okay. So yung ibang balita, Dennis Uy, PHR losses control of 30.7 billion Cebu Casino. SOAR to, ayan, ingat na lang kay PHR. Drop siya 1,260%. So napunta kay China Bank. No? Ayan, dito po yung balita. So pwede nyo tignan. Tycoon Rason recovers 1 billion deposit years after ending casino deal with Dennis Uy. Ayan, nakuha na niya yung pera niya. So, okay. So, eto nga yung catalyst natin kay Bloomberry. Kasi nagulat din ako, pre-close, bigla po siyang, bigla umakit yung price action niya. Ito na yan. Ayan, buti nakita natin para hindi tayo, nalilito kung anong dahilan, bakit siya in-spike. And then, sino pa? Mga balita. Ayan, maraming earnings na, lumalabas na. So, Opson, minus 6% ng second quarter. Second half yata to, no? 5% siya. Crete, minus 1%. Jollibee, plus 6% second quarter. CREC, plus 103%. Oh, ganda ni CREC. Bank of Commerce, ganda rin. Plus 53%. Nung alas 12, mas marami yung mapula. So, si Plus, naglalaro mula sa positive sa negative kanina yata, di ba? O rather, nag-up siya ng mga 4% yata, nag-spike. And then bumagsak ulit sa 4% and then saka nag-close na 8%. Vitarich, second quarter, ayan, bumagsak siya. So, mana kung bakit laki ng kadila. Shell PH, minus 35%. Ang baba pala, second quarter niya. Bakit siya umarangkada nung Parang may nabasa tayong good earnings si Shell PH nung nakaraan. Ayan. So, baka mag-cause ng drop yan. JT Cap is riding high on record earnings in the first half of 2025. BLL minus 7% plus, ayun 30%. Ayaw nila. Ayan. Kasi takot sa mga OG, yung mga traders. Philippine Central Bank order e-wallets to block access to online gambling platform. So tingnan natin. Balay plus 10% nung alas 11. Mapula yung market natin . So San Miguel pa rin at saka CNPF yung malakas yung pinaka-drop. Okay, gainers plus, SCP Converge, URC, LTG nung opening ng
market. GCash to suspend gaming access via GLife at 8 p.m. August 16. Ayan, withdraw nyo na yung mga pera nyo doon sa, sa mga casino kung meron man nakadeposit. San Miguel reported second quarter net income of 10.57 billion. Kaya nagugulat ako, ba't binabasura si San Miguel Corporation? O baka meron tayong hindi alam. San Miguel, ayan, 3% siya ng umaga. URC, mabuti yata 9% yung drop nito eh. 1.6 kanina, and then LTG 1.5. Si LTG nag-breakout na naman eh. So, may isang stock sa US nag-upsurge. 12% na yata to yung pre-market niya eh. Kasi nag-invest si Warren Buffett. Ayan, sa Berkshire Hathaway. Ayan, Hathaway. Surging LNG imports might jack up prices. Ali, may share buyback. So, kasama si OPM at Costco. Alliance Global, AJ ito, no? First up, surge by 60%. Ayan, okay na to. DG Plus, surge 61%. Bakit ganun? Yung sabi kanina doon, 42%. Or rather, tama, 42%. Ayala buys out Unscore in iPeople for 351 million. Sa Abedra, CRECC's first up profit jump, 38%. Okay? So US yan. Meralco is set to receive 2.7 million grant from the US Trade and Development. UN report estimate that illicit online gambling was responsible for 145 billion of Chinese capital outflows in 2020. Stock picks, a mixed bag of blue chips and promising second liners. Ayan. Meron silang listahan. Miss Yi, more than double its Q2 net income. ATI posted 48%. Ayan. So hopefully makatuloy yung mga yan. Next week, CREC, isa pang market na stock sa US, mga titrade sa US. Intel, merong Trump said to discuss US taking stake in Intel. Ayan. So matindi yan. Converge has stream is full year 2025 revenue growth. Intel shares jump 7%. Tingnan natin kung makatrade tayo dyan mamaya. And sideways yung galawan na US market kahapon. Okay? So, patalasas po ulit yung ating Patreon channel, yung mga gusto ng guide sa trading po sa market. So, double check mo na lang, pag-aralan mo. And kung gusto mo makasabay sa mga trades natin, nandito lang sa Patreon channel po natin. Okay? So, balik tayo dito sa index. Okay, sideways ba o downtrend? Okay, yung bigger picture niya, sideways, si Philippine market. So, 6.2 hanggang 6.5. Yung short term niya, pa-downtrend siya. So, hindi pa rin tayo masyadong kampante. Yung 1 billion na inaasahan natin, wala naman. So, lumabas din yung kalahati. Baka hindi rin masustain. Ayan. So, pinaka-overall picture is very bad. Sideways and then pababa yung structure ng indicators natin. Kahit na nag-up tayo ng 0.38% kanina. Okay? So, anyway, ganun talaga. So, next na lang ulit. Next week. Pag-ghost month na kasi. Kaya ganyan yung market natin. So, winners, Bloomberry. So, yun na yun. Yung catalyst natin. 1 billion. Laki din. No? Binalik ni PHR. Tapos, sino pa? SCP. Ayaw bili ni Rason yung PHR. Ayan, nag-breakout 4.65. Si X nagkaka-volume. Kailang pangit ng galaw. 4%. Si Meralco, ayan, breakout. 3.7%. Si TAP, ayun, nabubuhay si TAP 3.13% ang earnings niya. Okay naman yung earnings, 16%. Tapos si MRC, pa-recover na kahit na mababa yung earnings. 2.35%. Tapos si URC, 2.22%. And lastly, si ABG. Ayan. Ayun, buhay. So, nag-up na 1.84%. Okay? So, sa losers natin, sino ba yung may volume? AUB, 8%. Nako, profit taking na yan. 8.51%. Kailan mabilis ka, no? Now, minus 8%. So, kinain din niya yung spike. ABA, minus 6%. Kinain din niya, no? O yung nag-expect kahapon, wala din, no? Si Wilcon, mukhang pagod na. 5.21%. SPNEC, ayan, pagbaba ulit. Minus 4.26%. Macro Asia, minus 3.7%. Nag-breakdown na rin.
Baba yung earnings niya. Tapos si Vita, minus 3.51. And then, wala na. Cebu, minus 2.64. Okay? So, yung mga tinamaan sa mga stocks natin. And then, global markets, tingnan natin. Pero sideways eh. So, mix pala, mix. Ayan. S&P Futures, plus 0.05. Dow Futures, plus 0.65. And then, si Nasdaq is negative 0.19. So, European stocks, mix. Pero mas marami yung verde. And then, Asian stocks, mix. Ayan. Mas marami ng konti yung mga red. Okay. So, mahina yung global markets. Crypto, ganun din. Ako, profit taking na. Ayun, lalaki na drop. Bitcoin, balik sa 118.9K. Ethereum, 4.6K. XRP, 3.1. BNB, 844. Sol, laglag ng 4%, 195. And Dodge, laglag na 3.79%. Okay. So, profit taking sa bandang cryptos. So, balik tayo dito sa trending stocks. Pag-usapan natin yung ating mga pinag-uusapan na stocks. Okay, so unahin natin si Plus. Sa linggo ng nangunguna sa listahan ko si Plus natin. So, maggalaw talaga yung kanyang galawan. Ano ba yan? Parang triangle yung yung base natin sa kanya. So, tignan natin. Next week ulit, kung ma-include na sa blue chips, kung meron siyang epekto, kung magbibilihan yung mga investors natin kasi nagre-rebalance sila pag ano, di ba? Pag may natatanggal at may bago na pumapasok nga po sa market natin. So malalaman natin by next week kung okay ba at meron siyang significant na move by next week. Ayan, so makita natin kung magkakaroon ulit ng negative news si Plus natin. Kada negative news, grabe yung yung mga laglagan talaga niya, no? So hindi siya nakabawi masyado ngayon, pero okay na rin, 'di ba? Kahit papaano malaki na rin kasi nag-up siya ng 8.11%. So nag-close sinakto at 26 pesos and kailangan net foreign sale tayo 208.78 million. Ayan, baka tumambay muna kasi marami yata nakasalo nung yung closing natin ng market kahapon kasi nga very very bearish yung pagkakatanggal ng o gustong tanggalin sa mga GCash app yung ating mga online gaming. Ayan. So anyway, not so good kahit na maganda yung earnings niya. Ito nakalagay 30%. Yung nabasa natin kanina 62%, 'di ba? O first half yung 62% na yan. Okay, so ganyan na lang muna yung pinaka-chart natin. May pattern. Pattern naman siya kahit paano. Yung pinaka-base niya, ascending siya, pero yung pinaka-top niya, descending naman. So parang undecided kung saan siya pupunta for the coming few days. Kasi meron na siyang triple check dito sa kung ito yung pinaka-support area natin. So kung may breakout siya dito, maganda, balik ulit tayo dito sa 38 or 40 pesos na pinaka-range natin. Pero pag may negative news pa rin next week, saan mo, hanggang dito lang tayo sa loob or meron pang breakdown hanggang dito sa 18.37 pa. Okay? So brace yourselves na lang. Kuha ng popcorn and then manood na lang ulit tayo. Kung ano yung galawan niya by next week. So nagpe-present siya, maraming opportunity kapag meron drop. Nagbabounce kasi yung pinaka-price action niya. Okay po. So plus, buti walang masyadong negative news na lumabas for today. And then next si Bloomberry. So ayun, catalyst din yun yung 1 billion na yun na makukuha niya para kay Bloomberry natin. Pero since overall picture downtrend pa rin naman, hindi ko muna tatanggalin yung niya, yung downtrend na channel niya dito. Meron siyang maliit na downtrend channel eh. So ito yung sinusundan natin. Babago yan kapag nakabalik ulit tayo dito sa MA 100. So sabi ko nga, baka mag-retest dito sa 2.7 lalo na medyo mahina nga. So loss pala siya ngayon, no? Hindi siya nag-gain. So nag-loss siya negative 1.41 billion. Meron pa magaling na sugarol. Hindi na nanalo si Bloomberry. Okay. So nag-bounce naman siya for today. So tignan natin by next week pag merong breakout 'yan. Pero yung pinaka-overall picture niya, yung tinitignan ko lang overall picture is downtrend pa rin naman siya. So hopefully good sign. O kung nagkaroon siya ng temporary support dito sa around 3.18. So malaki din yan binalik niya. Pero 5-minute chart, kung titignan mo sa pre-close lang talaga. Ayan. Umakyat din siya pero may bomba ng pre-close. Ayan. Good catalyst yun, 1 billion ang laki nun.
O i-share buyback niya yun, di ba? Malaking tulong para kay Bloomberry natin. So nag-close siya 3.6, 9.09% up and 33.6 million net foreign sale. Next, SUP. Ayan. So natuloy na yung breakout ng kanyang uptrend. Medyo nabitin pa siya dito last time. Nagkaroon siya na Dow G, buti sumalo lang yung pinaka MA9 at saka 20. Ayan. So uptrend after na magkaroon ng breakout. So support natin ngayon itong na-break na to. And then ang pinaka next na resistance na titingnan ko sa kanya is dito. Malapit sa 13.8. Ayan. Tingnan natin kung makabul siya dyan. Lumabas naman na yung earnings niya. Ayan. Yan. Laki ng earnings niya. 16.94 billion. Ayan. Panalo pala to. 292%. Okay. Hopefully tumuloy siya. So bullish yung lahat ng indicators. RSI uptrend. MACD uptrend din siya. May volume din siya ngayon dito sa breakout natin. Okay. Hopefully meron pa igagalaw si SCP. Very good yung kanyang galawan, 12.6, 4.65% up and 6.32 million net for a buy. Next, San Miguel Corporation. Sumalo ka din ba kanina? Nangangamoy bounce kasi yung galawan na to eh. So, ang laki ng volume lumabas is 14.9 million. So, ang tagal na kasi hindi gumagalaw nitong si Grabe naman kasi yung pagka-downtrend nito. Ayan, since 2024, no? Tapos ito, na bigla na talaga. Tingnan natin kung may bounce next week. Kasi kung titignan ko yung RSI niya, parang overdue na sa technical bounce, no? RSI, lang siya, 2. Tama ba? Of 3. Yung violet, na number. 2.25 lang yung RSI niya, So, very, very uncommon, no? Wala talaga gusto bumili. Kahit na, ayan, ang ganda ng net income, 398.53%. Saka yung PE ratio niya, ang baba, 3. Ayan. So, ikaw na mag-decide kung gusto mong bumili. So, pero sa akin, tinitignan ko siya, meron siyang temporary support dito sa 55.55. Resistance, wag muna. Kasi wala pa nga lumalabas na Dow G or bullish engulfing candle. Antayin natin yung candle bago natin malagyan na resistance si San Miguel. Kasi medyo falling knife yung itsura niya. Ayan. 55.55 close, negative 7.11 and negative 14.9 million. Pero ako lang kung ako lang tatanungin mo, overdue na to sa bounce. Kasi wala namang issue eh. O yung pagsalo ni Ramon Ang doon sa abahan ng Manila. Yun lang naman eh. Yun lang naman yung major na nangyari sa kanya. So anyway, tingnan na lang natin ulit by next week. Ayan. Ako, ang bet ko sa kanya, meron siya bounce by next week. Okay, next. OGP, malit lang naman yung galaw pero nag-trending kanina. 0.31%. So anyway, hindi na magbabago yung review natin sa kanya kahapon. May review din natin ito kahapon, di ba? Ayan. So ganyan pa rin naman. So ito yung channel niya. Wala dito. Nakalagpas na. And hindi natin malagay resistance kasi nga siya yung all-time high, di ba? So, watch out na lang kung nandito ko sa bandang tuktok bumili. So, medyo obvious na rin kasi yung pagka-overbought ng kanyang RSI. Ayan, RSI 79 na siya. Okay? Tapos may upcoming pang dividends by next week. Baka mag-start na rin mag-correct si OGP natin. Pero unusual naman na hindi siya bumaba. Kasi lahat ng niya, lahat ng dividends bumababa siya. Okay? So yun lang expectation ko sa kanya. Hopefully siya kung meron talagang malakas na epekto to hanggang dito lang sa 18.5. Pag below niyan, maghanap ng parang cycle na gano'n bago siya markada ulit. Okay? So yun lang muna. Bullish yung analysis natin kaya lang open bot na 19.26 close 0.31% up and then 753K net foreign sell. And then lastly, si Now, mga Noranians. Parang trap kasi yung galaw niya eh. Okay. So anyway, out of the blue, di ba? Sabi natin kapon. So profit taking and malakas yung resistance dito sa 0.54. So nag-gap up pa siya. Nag-gap up ng konti. Ni-retest and then na-reject siya. Okay. So yung tata na business, yung kanya sinasabi.
Meron siyang support dito, no? Meron 0.43. Ayan. Pero fundamental wise, wala. Laglag. Anyway, price action na lang siguro si Now. Negative 8.08%. Malamig na naman sa taas. 0.455 ang closing and 59.7K net foreign buy. Okay. So para sa mga plus holders na kagaya natin, nakahinga na maluwag dahil doon sa bounce na 8%. So dito sa PSE market, mukhang wala pa yung mga blue chips. Wala eh. Lumalabas yung yung mga big volume. Ayan. Net foreign sell tayo. Kanino stocks kaya yan? Yung pinakamulan nila. Kasi maliit lang naman yung kay San Miguel Corporation. Silipin ko na lang over the weekends. So bago time close, enjoy na lang muna natin yung weekends. Please don't forget to subscribe dito sa ating Fluffy Trader na YouTube channel. Guys, join ka lang sa group kung sa Manang Guide. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Kudegi Peak, ayan. Twitter and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Enjoy the weekends po.